Ngayon, ituturo ko kung paano ko ginawa itong video na itong mga parkoy marikoy. Madali lang itong mga parkoy. Tara. Una, gawa ka muna ng video mga parkoy yung wala pang tao. Pangalawa, tapos yung may tao ng mga parkoy. Yun. Sa totoo lang, mahaba itong video na itong mga parkoy. Inedit ko lang. Pagkatapos mga parkoy, punta na tayo sa CapCut. Dito sa CapCut, dito na natin ayusin yung video na ginawa natin. So, paghiwalay natin yung walang tao at saka may tao. Ang gagawin natin, mag-split tayo mga parikoy. Yan, split. Tapos, overlay siya mga parikoy. Ibaba natin yung may tao. Dali natin dun sa dulo. Itapat lang siya mga parikoy. Pagkatapos dyan mga parikoy, i-arrange mo lang. Hanap ka kung saan ka mag-split. Tapos, nasayo na rin kung unahin mo muna yung hindi na kailangan. Yung hindi na kailangan na video, i-split mo siya. Tapos, delete. Ang ginawa ko dyan mga parikoy, inuna ko muna yung pinag-i-split ko muna yung saan ako mag-mask. Tapos sinanap ko yung hindi ko na kailangan na video, i-split ko na rin siya. Tapos dinilit ko na siya. Yan, delete. Pagkatapos yan mga parikoy, inaayos ko siya. Tapos yun, timing lang talaga. Kailangan yung kamay na magaan lang sa screen sa pag-scroll. Tapos dyan mga parikoy, gumamit na ako ng mask. Yan, hapo yung mask. Mas. Pagkatapos sa mask, hanapin ko yung rectangle mga parikoy. Kasi dyan ako mag-adjust. Nakita nyo yung box mga parikoy, yan. Yan. Yung box na yung yellow. Yan. So, medyo mabigat yung kamay ko. Malikot. So, una, invert ko siya mga parikoy. Tapos, dyan mga parikoy, kailangan konting pasensya lang. Kasi dyan, ina-adjust ko muna yung pintuan at saka yung jam ng pintuan na sliding door glass. Yan mga parikoy, tina-timing ko muna siya. Yan, medyo kailangan talaga pasensya siya dyan mga parikoy para maayos yung paggagawa mo ng video. So hindi man talaga ma-perfect. So katulad natin mga baguhan, katulad ko baguhan, practice lang tayo mag-edit mga parikoy. So, masasanay rin tayo sa pag-i-edit. Kailangan din natin ng oras mga parikoy. Huwag natin madaliin yung mga video natin. Kailangan bigyan natin ng oras. Ako, minsan kailangan ko na mahabang oras kasi may trabaho rin ako mga parikoy. Hindi ko magawa-gawa minsan yung pag-i-edit kasi mayroon pa akong full-time na trabaho. Nagagawa ko lang to mga parikoy pag may bakanting oras ako. So, dyan mga parikoy, yan. Dahan-dahan ko lang kasi yung pintuan ng sliding door at saka yung jam nya, dyan ako magsisimula na maglagay ng keyframe. Yan, pula mga parikoy, nakita nyo. Tapos dahan-dahan ko yan siya mga parikoy i-adjust. Yan, nagta-timing pa talaga ako mga parikoy. Medyo habang pinupa-forward ko yung video mga parikoy, yung keyframe din nakasunod at saka nakita nyo tong dilaw na yan mga parikoy. Inuunti-unti ko rin yan ina-adjust mga parikoy. Yan. So kailangan talaga pasensya mga parikoy. Konting patient. Yan. Dagdag na naman ako ng keyframe. Yung keyframe mga parikoy, yan yung plus minus yung diamond. Yan, na-adjust ko lang position. Yan lang mga parikoy ang galaw ko. Tapos paulit-ulit lang yan siya mga parikoy hanggang sa matapos. Yan, ulit-ulit lang talaga siya mga parikoy. Yan, urong tapos adjust keyframe ulit, position, size. Yan na lang talaga mga parikoy hanggang sa matapos siya mga parikoy. Pagkatapos siya mga parikoy, ite-testing mo yung video mo pag okay na siya mga parikoy. Yan, pag okay na yung video mga parikoy, punta ka na sa exporting mga parikoy. Yung resolution 1080p, tapos yung keyframe gawin mo 50. Ayun mga parikoy, ready to reels na siya mga parikoy. Exporting na siya. Sana nasundan. Maraming salamat mga parikoy.